Balik tayo, saksi sa Double B ngayong umaga ho ng Martes na Martes. Yan, sandali ha, meron tayong balita. Meron ho kasing 11 na mga Mm. Chinese na At nasa tourist minahan. tourist visa Yes, holder. yes. Oo, ito Ang ha. kanilang Oo. visa ay pang turista, Yes, pero oo. nahuli sila sa illegal na minahan Mm. doon po sa Camarines Norte, Paracale, Camarines Norte. At doon sila nagtatrabaho. Illegal Oo. yung trabaho nila, illegal pa yung minahan na kanilang pinagtatrabahuhan. Ayun. At mali din yung kanilang visa. Tama. Di ba? Atin hong kausapin na ngayon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang spokesperson nito nasa linya ho natin si Dr. John Winston Casio. Dr. Casio, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Saksi sa Double B. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Ano na po yung latest sa inyong investigasyon dito sa 11 Chinese na holder po ng tourist visa pero nasa illegal na minahan? Yung 11 po ay atin na pong nakausap kagabi, kahapon, at nakuha na rin po sila ng biometrics ng Bureau of Immigration. So na-inquest na rin po sila. Mhm. So tapos na po lahat ang mga prosesong dapat pagdaanan nila in relation to immigration violation. Mhm. Ngayon, inahanda na rin po natin ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa kanila sapagkat lumabag po sila sa ating mga environmental laws. Primarily yung ating Philippine Mining Act. Mhm. Liwanagin ko lang, initially yung kanilang minahan ay meron hong tinatawag na Environmental Compliance Certificate. May ECC. Mm-mm. Requirement po yun. Kaya lang, nag-expand po sila ng kanilang mining area. Kung kaya lang, sa pag-expand nila, hindi ho sila nag-amend nung kanilang ECC na requirement ho yun. Kapag magkaroon ka lang ng maliit na alteration doon sa mining area mo, i-amend mo po yun. Mm-mm. Plus the fact na doon sa kanilang immigration status naman, sila ho ay walang tinatawag na Alien Employment Permit, AEP. No? So, marami hong paglabag ito. At meron ho silang business partner na kung di ako nagkakamali ay politiko ho, local politician doon sa Paracale. Kung kaya pati din po yung local politician, pati yung kanyang mining company, yung OCO Mineral Processing Plant, yan din po ay subject of investigation for possible filing of criminal charges. Una Nakakaalarma muna, yan, attorney, yun pong 11 yun ng mga Chinese ay paano sila na-recruit? Paano sila nakaparating dito at paano nakapagtrabaho doon sa Paracale? Ayon sa aming pag-iimbestiga, sila ho ay inimbitahan itong may-ari ng OCO Mineral Processing Plant Mhm. bilang yung dalawa po doon bilang business financier, Okay. business partners. Mm-mm. Ano? Tapos yung iba naman doon sa 11 ay kinuha bilang technical experts at saka trabahador po doon sa mineral processing plant po na ito. Kasi nung habang ginagawa po natin yung case build-up at saka yung verification doon sa initial report na natanggap namin, napag-alaman namin through some engineers na nag-evaluate ng technology yung ginagamit, hindi ho basta-basta yung extraction technology na ginagamit. Oh. Hindi lang basta pang extract ng ore na panggagalingan ng ginto at kung ano pa man, Mm-mm. may possible na iba pa pong mga minerals o iba pang mga gawain ng kanilang pakay doon sa Paracale. Gaya po ng ano? According kasi sa ating reports, ito pong area na ito ng Paracale, meron ho itong possible sources of uranium. Ano? So, kung kaya po, gawa ng iba ang teknolohiyang ginamit itong grupong ito, it's highly possible na hindi lang gold ang kanilang hinahanap, kundi maging uranium deposit. Ba, mabigat yung ganong klase ng information. Oo. Paano po ninyo tinutuntun kung kumpirmado yon o verifikado yung information, Dr. Casio? Sa initial ho kasi, nung in-examine yung technology ginamit, yun ang sinabi sa amin ng mga engineers na sumuri. So ngayon po na atin na pong naipasara through the Mines and Geosciences Bureau, napasara pa ng MGB ng DNR yung lugar, may CDO na. So kinakailangan ho nating mag-request sa kanila na tingnan ng mabuti kung ano nga ba talaga ang purpose noong extraction plant na ito po. Oh. By the way po, ito ay sa pagtulungan po ng opisina ng provincial governor ng Cam Norte na
nakikipag-ugnayan ho kasi ang LGU ng Camnorte sa ating mga intelligence officers diyan sa area at sa pakikipagtulungan din ng AFP, atin pong na solid itong operation na ito. Nakakamori lang kasi kung uranium, base, nag-google lang ako sandali, attorney, ito, ay, doktor, ito lumabas Pinaka-con principal yan, ha? fuel for nuclear reactors at ginagamit rin sa pag-manufacture ng nuclear weapons. Yun nga, nakaka-alarma Ah, yan. that's one possibility nga po, but as of this point, hindi pa naman po confirmed yan. Kaya lang nasabi ng engineer na tumingin yan sapagkat yung technology ginamit ay po pwede na magamit for uranium extraction. Yun. Sandali, yung pong sabi nyo, ang local government ho, may pananagutan din ho dyan, ano ho, attorney? Director lang po, hindi pa attorney. Sino po? Casio. Yung LGU ng Paracale. Yes, titingnan ho din natin yan kung anong magiging pananagutan nitong LGU ng Paracale po. Mm-mm. At Pero saka yung local basically kasi, DENR po nila doon. Na nag-issue. hindi. Meron ho naman kasi talaga silang environmental compliance certificate. Mhm. Ang naging problema lang dito ay hindi sila nag-amend. Una po 'yon, no. With regards to the business po talagang nagka-problema sila kasi hindi sila nag-amend. They went beyond their permit. That's one problem. Pero para sa mga Chino naman, talaga kung huhulihin sila kasi yung economic activity nila ay hindi pinapayagan ng kanilang dokumento. Marami pang ganitong klase ng mga kayo na monitor sir, na mga Chinese na nasa iba't ibang mga klase ng industriya natin na ganito yung diskarte, di ba? Gamit lang ang tourist visa. Yes, ma'am, nakakalungkot po 'yan. Ang komisyon ay pangalawa na ho ito, by the way. This is the second operation that the commission has conducted sa pakikipagtulungan po ng ating mga intelligence officers ng AFP at saka ng Bureau of Immigration. Yung nauna ho naming nasalakay, mahigit isang buwan pa lang ang nakakaraan, ay sa may Zamboanga del Norte at saka Zamboanga del Sur po. At marami pa ho kaming natatanggap na report na katulad nito. Ang tawag ho namin dito guerrilla mining operations, no? Para mga guerrilla lang ito na nagsulputan bigla. Pero hindi sila bigla-biglaan lang nagsulputan kasi matatagal na po ito sa Pilipinas. Matatagal they're na all pero ang over the gamit ay country. tourist visa? Yung iba po, karamihan dyan, ang kanilang visa ay hindi akma. Tourist visa, and so on and so forth. Ngayon naman po, kapag ikaw ay mayroong tinatawag na 9G visa o working visa, kinakailangan mo pa rin pong mag-apply sa Department of Labor and Employment, yung tinatawag nating AEP, Alien Employment Permit. No? Tapos yung Alien Employment Permit mo ay dapat nakadikit doon sa kung saang economic activity ka magtatrabaho. So, marami yung paglabag itong mga ito. Sa kagustuhan nilang kumita ng mabilisan, parang binababoy na nila yung ating mga batas dito sa Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo. Marami pa po ito. They're all over the country at marami pa po kami ikinakasamang operasyon katulad nito sa susunod na mga linggo at mga buwan. Ipapadeport po itong 11 ito, sorry Weng, ipapadeport din po itong 11 Chinese? Not necessarily po. Sa ngayon, meron na po silang immigration violation, pero habla po natin sila ng kasong kriminal. Papapanagutin po natin sila rito sa mga kasong kriminal. Yung po may-ari ho ng lupain na yan, ano ho ang komento at nadiskubre nga sa lugar niya yan? Yun nga po, yung may-ari mismo ng mineral processing plant, siya din po ay maging subject ng investigation. Una po, may paglabag na agad siya sa environmental laws natin kasi hindi siya nag-amend ng ECC niya. So, kakasuhan din po natin yan for sure. Case build up po tayo ngayon in the next few days, regular filing po tayo. Kakasuhan ho natin yung may-ari mismo ng mineral processing plant. Yan. Buti may Daming kaso. nagsumbong sa inyo, ha? Provincial government pa nagsumbong. At least nakakatulong mo yan. Buti naman. Pero marami kaliwat kanan na hindi na lang kayo pang pogo. Oo, pang mining na rin. Sir, Ha? hindi. Parang lahat ng Chinese na nasa iba't ibang industriya ang illegal ang trabaho. Pumapasok na rin sa ganyan, no? Sir, maraming salamat sa oras, ha? Maraming salamat po at maraming salamat sa inyong mga tagapakinig. Ingat po kayo. Thank you. Salamat po. Si Dr. Winston John Casio, ang spokesperson po ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yes. Oras. Hilingan, walang